Ideneklara nila na sila ay mga sandata ng Diyos na pupagsa sa kasamaan at lalaban sa pang-aabuso ng mga warlord. Pinamumunuan sila ng isang Hagen na si Magdalena Cross na sinasabing tunay na anak ng Diyos na pinadala sa lupa upang iligtas ang Endorio sa tiyak na pagkawasak. Isa siya sa 10 warlord na sumasakop sa Endorio at namumuno siya sa mga bansang kanyang ginagawang kapanalig sa kanyang pananampalataya at pinaglalaban na magligtas ng buhay. Pinaniwala niya ang marami sa kanyang mga paniniwala at mga adhikain bilang tapat na alagad ng Diyos kaya naman milyon-milyon ang bilang ng kanyang mga alagad. Sa patuloy kong pag-iisyoso ay nakita ko ang determinadong mga reaksyon ng iilan sa pagsali sa samahan ng Eskapa pero gayunpaman ay may iilan din na tumatalikod na lang at umaalis. Umalis na tayo dito Mimi, sinasayang lang natin ang oras natin dito. Sambit ng isang babaeng mandirigma. Ha? Pero hindi ba tayo sasali sa kanila? Tanong ng kasamahan nito. Seryoso ka ba? Wala tayong papala sa Colta na yan kundi kamatayan. Agad na sagot nito. Hindi naging maganda ang pananaw ng babaeng iyon tungkol sa Eskapa dahil kung tutusin ay mabubuhay ka sa Endorio kahit sa ibaba ka lang ng tore maglalaro at hindi makikiilam sa alitan ng mga warlord. Para sa kanila ay nagpapanggap lang ang Eskapa at nagsisinungaling na may iba pang Diyos maliban kay Crimson at dahil sa kagustuhan na diktahan ang lahat ay patuloy nilang nilalabanan ang mga warlord at kunin ang mga bansang sakop ng mga ito. Palibhas sa mga mahihinang nilalang kaya umaasa sila na iligtas ng nagpapangap na anak daw ng Diyos. Patawa nitong sinasabi. Palayo silang naglalakad pero patuloy silang nagbibitaw ng pang-iinsulto na tila ba nagparirinig sa mga naroon. Hinding-hindi ako sasali sa talonan na yan, hirit nito. Medyo nakaramdam ako ng pagkabanal sa narinig ko, ewan ko pero parang iba ang dating sakin ng mga sinasabi niya. Para bang hindi niya nalalaman na ang maraming buhay ang nailigtas ng tinatawag niyang Colta at siyang nagbibigay ng proteksyon sa mga nilalang. Pero kung sa bagay may punto naman siya dahil ayon sa kwento ay maraming nilalang sa Endorio na sumasali lang sa Eskapa dahil sa mga proteksyon at ano pang bagay na mapapakinabangan nila. Wala silang paki sa Diyos at ang kahalagahan na magligtas ang sino mang nangangailangan basta ang mahalaga ay may mapapala sila sa pagsali sa Eskapa. Maraming komplikadong bagay dito lalo na pagdating sa kaligtasan mo bilang mandirigma na nagmula sa bayan na sinasakop ng warlord. Gayunpaman ay hindi ko naman kailangan mangamba dahil hindi naman ako nagmula sa kahit saang bayan dito sa Endorio kaya walang warlord ang nagmamay-ari sa akin. Ilang saglit pa ay biglang may napansin akong ingay mula sa likuran ko. Isang boses ng dalaga na tila ba nakikipagsiksikan sa mga tao. Makikiraan po, pakiusap padaanin niyo ako, pakiusap nito. Dahil sa dami ng tao sa lugar na iyon ay hindi madali ang makapunta sa unahan kaya naman todo siksik ang babae para lang makausad hanggang sa madapa ito at bumagsak sa sahig. Nako, aligagang nagpapanik nitong sambit. Narinig ko ang pagtomba ng babae sa likuran ko kaya naman agad ko itong nilingon para tulungan. Nako nakakahiya ito, sambit ng babae habang nakaupo sa sahig. Sa paglingon ko agad kong nakita sa harap ko ang napakagandang nilalang. Nako, pasensya na Ginoo pero maaari mo ba akong tulungan na tumayo? Tanong nito sakin. Wala akong naisagot sa sobrang pagkabigla sa awkward na eksenang iyon siguro dahil unang beses ko nakatagpo ng isang babaeng napakaganda. O Diyos ko napakaganda naman ng diwata na nasa harap ko, bulong ko sa sarili. Magmula sa malambot na puting buhok nito, makinis na balat at malambing na boses ay akalain mo talaga siyang diwata sa mga fantasy story na napapanood mo. Nakasalamin ito pero kitang-kita ko ang malagintong kulay ng kanyang mga mata at ang mapupulang mga labi. Bumagay din sa kanya ang kanyang puting damit at palda na may katernong puting sombrero habang ang mahabang buhok naman niya ay nakatirintes ng pink na ribbon. Pero napansin ko lang dito ay tila may kung ano sa likod niya at kung susuriin ko mabuti at parang bahay iyon ng pagong. Nakatingin siya sakin gamit ang nagniningning niyang mga mata habang humihingi sakin ng pabor. Maaari mo ba akong tulungan, munting nilalang? Malumanay na pakiusap nito sakin.